Sinagot ng DSWD ang pahayag ni Vice Presidente Sara Duterte na pinopolitika umano ang pag-endorso ng opisina niya sa mga humihingi ng ayuda. Ito po yung programa para sa mga humihingi ng pampagamot, pampalibing at iba pang tulong. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Special mention kahapon ni Vice President Sara Duterte ang AICS o Assistance to Individuals in Crisis Situations ng DSWD. Ito'y nang magbigay siya ng halimbawa ng mga pondong napupulitika umano nang humarap sa pagdinig ng budget ng OVP sa Senado kahapon. Kadalasan po nasagot sa amin ay hindi pwede dahil galing yan sa Office of the Vice President at kalaban yan. Kaya sabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, makikipag-ugnayan sila sa OVP para maimbestigahan ang issue. Right now, ang gagawin namin is to get in touch with her office to get the full details para maimbestigahan namin kung talagang kung may infraction na nagawa ang aming tao. Base sa website ng DSWD, ang AICS ay isang social welfare service na nagbibigay ng tulong medikal, pampalibing, transportasyon, edukasyon, pagkain o tulong pinansyal para sa pangangailangan ng isang tao o pamilya. Whether may referral, walang referral, basta nangangailangan at tumungtong sa aming tanggapan, tutulungan natin yun. Kanina humarap ang DSWD sa pagdinig sa Kamara para sa mahigit 229 billion pesos nila sa susunod na taon. Iniulat ng DSWD na sa 4-piece program, nabayaran na nila ng 5 billion pesos ang mga benepisaryong maling natanggal sa listahan. At hinahanap daw nila ang 150,000 pang nasa listahan noon pero biglang nabura. Iniulat din ng DSWD na mula noong nakaraang taon, 5,000 pamilya at individual na naninirahan sa lansangan ang natulungan na nila sa pamamagitan ng Oplan Pag-abot. Mahigit 2,500 sa kanila ang naiuwi na sa kanilang mga probinsya ng may economic grant na reintegrate o naibalik na sa lipunan at nadala na sa DSWD care facilities kasama sa isang dating POGO hub. Dahil na may mga kwarto na siya, dahil maayos na siya, the Executive Secretary gave us the rights to use two floors of it. We've retrofitted it into a temporary interim shelter for our families in street situation. Nang tanungin naman tungkol sa iniulat ng National Economic Development Authority o NEDA na hindi makukonsiderang food poor ang gumagasto sa pagkain ng 64 pesos kada araw o 21 pesos kada kainan, sagot ni Gatchalian, the DSWD and our social workers agree that 21 pesos is clearly not enough. That's for the record. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras.